Sa panahon ng 180 AD o sa kapanahunan ni Hesukristo, namayagpag ang kaharian ni Roman Emperor Aurelius. Isa sa dahilan ay ang loyal at pinakamagaling niyang general na si Maximus. Nirerespeto ito ng buong Roman army dahil hindi lang ito magaling sa pakikipaglaban, makatarungan din ito at may prinsipyo, kaya malaki ang tiwala ng emperor sa general. At sa huling laban nila sa natirang tribo ng barbarian sa Germania, lalong humanga ang emperor sa general. Sa sobrang pagtitiwala ng hari dito, may gagawin itong napakalaking desisyon na babago sa general. Pagkatapos ng labanan, binati ng hari ang general at tinanong niya ito kung ano ang gusto nilang gantimpala sa kanilang pagkapanalo. Simpleng tugon lang nito ay gusto na niyang umuwi sa kanila. Ilang sandali pa ang lumipas ay dumating na ang mga anak ng hari na sina Commodus at Lucilla. Ipinatawag pala sila ng kanilang amang hari kaya umaasa na ang lalaking anak na baka i-anunsyo ng hari na siya na ang susunod na emperor. Nang dumating si Commodus sa battlefield, nasaksihan nito ang pagbigay-pugay ng ama at ng mga sundalo kay Maximus. Binati niya ang ama at sinabing magpapatumba siya ng 100 baka upang ipagdiwang ang pagkapanalo nila. Ngunit sinabi ng emperor na huwag na mag-aksaya pa ng baka. Batiin na lamang nito ang general dahil ito ang nagpanalo sa laban. Dito na umasim ang mukha ng prinsipe at kahit nagseselos ang prinsipe sa general ay binati pa rin niya si Maximus. Malaki ang tiwala ng ama dito kaya naman naiinggit siya. Kinagabihan, habang nagdiriwang sila sa pagkapanalo sa labanan. Ipinakilala ng prinsipe ang general sa ilang mga senador ng Rome. Pagkatapos ay kinausap nito ang general tungkol sa pagdating ng panahon na ideklara na siya ng kanyang ama na maging sunod na emperor ng Rome, na kung sakaling darating na ang araw na yon ay maaasahan daw ba niya ang katapatan ng general kagaya ng katapatan nito sa kanyang ama. Ngunit sinagot lamang siya ni Maximus na pumayag na ang hari na uuwi na siya. Nagulat si Commodus sa sagot ng general kaya sinabihan niya itong huwag masyadong kampante dahil ipapatawag niya din umano ito. Nang gabi ding yun, kinausap ng hari ang anak nitong si Lucilla, na kung naging lalaki lamang ito ay siguradong isa itong magaling na hari. Ipinatawag niya umano ito upang suportahan ang kapatid nitong si Commodus at buong akala din ni Lucilla na magiging emperor na ang kanyang kapatid na matagal na nitong pinapangarap. Kinabukasan ay ipinatawag ng hari si Maximus. Naglabas ang hari ng mga saloobin nito tungkol sa kanyang pamamahala ng 25 taon sa Roma. Malapit na umano itong mamatay at nag-aalala ito kung ano umano ang may iwan nito sa kasaysayan ng bansa. Gustong umano nitong ibalik sa dati ang Rome na isang bansang republic na itigil na ang pagkakaroon ng emperor. Maya-maya ay tinanong nito si Maximus tungkol sa planong pag-uwi sa pamilya nito. Masaya at ipinagmamalaki itong nagkwento tungkol sa kanyang mag-ina, at kung ano ang kanyang mga tanim sa bukirin at kung gaano ito kasabik sa kanyang aso at sa kanyang mag-ina. Pagkatapos marinig ang saloobin ng general, dito na sinabi ng hari ang napagdesisyonan nito na bago makauwi si Maximus ay kailangan muna nitong tuparin ang kanyang huling kautusan. Binibigay niya ang buong kapangyarihan sa general bilang tagapagtanggol ng buong Roma kapag siya ay namatay na. Natapusin na ni Maximus ang korupsyon na nangyayari sa bansa at ibalik umano ni Maximus sa mga tao ang pangangalaga sa Rome at maging republic muli ang buong Roma. Nagulat si Maximus sa narinig at taos-puso nitong tinanggihan ang emperor. Dito ay mas lalong napahanga ang hari sa general dahil sa kaibuturan ng puso nito. Hindi ito sakin sa kapangyarihan at naisip nito na sana ay siya na lang ang naging anak niya na karapat-dapat na susunod na maging hari ng Roma. Nang magtanong ito kung papaano ang anak nitong si Commodus, sagot lang ng hari na hindi karapat-dapat maging emperor ang kanyang anak dahil wala itong kakayahang mamuno. Kasunod nito ay humingi si Maximus ng sapat na panahon upang pag-isipan ang alok ng hari. Pumayag ang emperor sa sinabi ng general kaya binigyan siya nito ng hanggang hapon para mag-isip at sana raw ay tanggapin nito ang inaalok na katungkulan. Paglabas ni Maximus sa tolda ng hari ay nagkita sila ni Lucilla. Nag-usisa ito tungkol sa napag-usapan nila ng ama nito ngunit hindi ito direktang sinagot ng general. Naghabilin lang umano ito bago siya umuwi sa kanyang pamilya. Alam ng prinsesa na may iba pang napag-usapan ang dalawa kaya tinanong nito si Maximus kung pagsisilbihan ba umano nito ang kapatid kagaya ng pagsisilbi nito sa kanyang ama. Sagot lang ng general na palagi nitong pagsisilbihan ang Roma. Kinagabihan, habang naghahandang matulog si Maximus ay sinabihan niya ang kanyang assistant na si Cicero na hindi pa umano sila makakauwi sa kanila. Nang mga sandali ring yun, pumasok si Commodus sa tolda ng ama. Dito nalaman ng prinsipe na si Maximus ang napili ng ama na susunod sa yapak nito imbes na siya.
Hindi itinago ng prinsipe ang pagkadismaya sa desisyon ng emperor, naglabas ito ng sama ng loob na kahit wala umano siyang katangiang maganda para sa ama ay ginawa naman daw niya ang lahat upang magustuhan siya nito. Medyo nagilty naman ng hari sa sinabi ng anak, sinabihan ng hari ang kanyang anak na siya rin umano ang dahilan kung bakit hindi karapat-dapat ang anak na mamuno, naging pabaya umano din daw siyang ama. Ngunit hindi na nito iniintindi ang mga sinasabi ng hari, niyakap nito ng mahigpit ang ama at mariing sinakal hanggang sa ito ay mamatay. Pagkatapos nito ay ginising ni Quintos si Maximus sa kailaliman ng gabi, ipinatawag umano ito ng emperor, pagpasok niya sa tolda ng hari ay sinalubong siya ni Commodus. Hindi ito makapaniwala sa sinasabi nitong patay na umano ang ama nito. Alam ng general na pinaslang ang emperor. Dagdag pa ng prinsipe na namatay umano ang hari habang ito ay natutulog, maya-maya pa ay kinamayan ng prinsipe ang general bilang pag-alok na siya na umano ang bagong emperor at inaasahan umano nito ang katapatan ni Maximus. Ngunit tinitigan lamang ito ni Maximus at umalis palabas ng tolda. Ilang saglit pa ay lumabas si Lucilla na kanina pa pala nakikinig sa kanila. Pinagsasampal nito ang kapatid dahil alam ng prinsesa na may kinalaman si Commodus sa pagkamatay ng kanilang ama. Ngunit hinagkan din ito ang kamay ng bagong emperor bilang pagbigay galang. Mabilis na nagbihis si Maximus upang magtungo sa mga senador ngunit sinundan pala siya ni Quintos, sinabihan siya nitong huwag magpadala sa emosyon dahil tahimik lang umanong namatay ang emperor ngunit hindi naniniwala ang general dito, alam nitong pinatay ang hari at agad na tinawag ni Quintos ang mga gwardiya. Gusto umano ng bagong emperor na huliin at patayin siya sa malayong lugar, pero bago kinaladkad ng mga gwardiya ang general, nakiusap ito kay Quintos na protektahan ito ang kanyang pamilya pero malamig itong sumagot at magkita na lang umano sila sa kabilang buhay. Nagpumiglas si Maximus ngunit pinalo siya ng gwardiya sa ulo. Pagkalipas ng ilang oras ay dumating na sila sa lugar kung saan papatayin ang general ngunit nagawa nitong ipagtanggol ang sarili laban sa mga sundalo. Ngunit nasugatan si Maximus sa balikat, mabilis itong umalis upang umuwi sa kanila. Sa mga sumunod na nangyari ay nanghihina na ito dahil sa kanyang sugat sa balikat. Sa kabilang banda ay may mga dumating na mga sundalo sa lugar ni Maximus. Ang akala ng kanyang anak ay si Maximus na ang dumating kaya naman sabik nitong sinalubong ang grupo ngunit sadya itong binangga ng mga kabayo at hinayaan lamang. Walang nagawa ang ina nito at napasigaw na lamang sa di kalayuan. Nang mga sandali ring iyon ay nagising ang diwa ng general na parabang narinig niya ang boses ng anak, nagkaroon ito ng lakas sabay pinatakbo ng mabilis ang kabayo, ilang oras pa ang lumipas ay sabay na bumagsak si Maximus at kanyang kabayo, kinabahan na ang general nang makita ang nasusunog na mga taniman at kanyang mga tauhan, at doon na niya nakita ang kanyang mag-ina na nakabitin at wala ng buhay. Sa pagkadurog ng puso ng general ay nakuha pa rin niyang ilibing ang asawa at anak hanggang sa makatulog siya sa puntod ng mga ito. At bago pa natapos ang araw na yon ay dinampot siya ng mga manglalakbay. Habang bumabiyahe ay napanaginipan ni Maximus ang kanyang mag-ina. Nagdidiliryo siya dahil sa impeksyon ng kanyang sugat, at ang una niyang nasilayan sa grupong ito ay si Juba. Tinulungan siya nito sa kanyang sugat, pinulot pala siya nito upang gawing alipin at dinala sa isang probinsya ng Roma para ibenta. Pagdating sa Sucabar nabili siya ni Proximo na isang gladiator trainer. Kasama niya si Juba at iba pang mga alipin para gawing mga mandirigma sa loob ng arena at pagpustahan ng mga tao. Kahit mahina pa si Maximus ay nakitaan pa rin siya ng potensyal ni Proximo, at dito siya binansagan na isang Spaniards. Dinala silang lahat sa bahay ng bago nilang amo at sinimulan agad ang kanilang pagsasanay para sa kanilang mga kakayahan. Nung una ay alangan pa ang general dahil hindi pa bumabalik ang lakas nito. Nang sumunod na araw ay dinala na silang lahat ni Proximo sa arena para makipaglaban. Naging partner ni Maximus si Juba bago sila sumabak sa labanan. Binigyan muna sila ng mga tagubili ni Proximo. Magugustuhan umano sila ng mga manunood kung sila ay magiging malakas at pumatay ng kapwa nila mandirigma. At sa unang sabak nga ng grupo nila ay nanalo sila sa laban. Sa kabilang banda ay tuluyan ang naging emperor ng Roma si Commodus. Sinalubong ito ng mga senador. Habang sila na ay nasa Senate Room, inihayag ni Gracchus ang ilang problema ng Roma at kailangang tugunan ng bagong emperor, pero mukhang walang gana si Commodus na gawin ang nararapat kaya nagkasagutan ang dalawa. Dito na nagsalita si Lucilla para isalba ang kapatid sa kahihiyan at matigil na ang diskusyon ng senador at ng bagong hari. Nang magkausap na ang magkapatid ay kinairita ni Commodus ang pangingialam ng mga senador. Gusto nitong tanggalin na ang mga kapangyarihan ng mga ito at siya na lang ang kilalanin na mamuno sa buong Roma. Pero hindi sang-ayon si Lucilla sa panukala ni Commodus, at para umano magustuhan siya ng mga tao ay magpasimula ito ng 150 araw ng kasiyahan sa buong kaharian.
Isa sa pinakaabangan ng mga tao ay ang labanan ng mga gladiators, na kahit ang dalawang senador na sina Gracchus at Gaius ay naniniwalang magugustuhan din ng mga Romans ang pakanang ito ng bagong emperor. Samantala, nirerespeto na si Maximus ng mga kasama at ipinakita na rin ito sa lahat ng mga manunood ang husay nito sa pakikipaglaban, mag-isa na itong sumagupa sa arena at kanyang pinaslang ang lahat ng kalaban. Galit nitong hinarap ang mga manonood at sinabi na kung hindi pa umano sila nasiyahan sa patayan na ginawa. Ngunit imbes na magalit ay lalo pang isinisigaw ng mga tao ang kanyang pangalan, nang araw din na yun ay kinausap siya ni Proximo. Dito na niya nalaman na pupunta sila sa Rome para sumali sa pakikipaglaban sa iba pang mga gladiators. Isa umano itong selebrasyon ng bagong emperor bilang paggalang nito sa yumaong ama na si Haring Aurelius. Nalaman din ng general na si Proximo ay isa rin dating gladiator at pinalaya umano ito ng namayapang hari. Katunayan nito ay ang wooden sword na ibinigay dito na siyang simbolo umano ng kalayaan nito. Kasunod nito ay sinabihan ni Proximo ang general na ipanalo ang mga manunood dahil pag nagustuhan siya umano ng mga tao ay maaari itong makalaya. Dito nangako si Maximus na gagawin niya ang lahat upang masiyahan ang mga manunood. Ngunit sa loob nito ay gusto niya munang makapagiganti kay Commodus. Tuwang-tuwa naman si Proximo sa kanyang narinig. Saka nito ibinigay sa general ang lumang baluti na gamit nito noong panahon na gladiator pa ito. Naging malapit na kaibigan ng general si Juba kaya nalaman nito na wala na ang pamilya ni Maximus. Pareho silang naniniwalang makikita pa ang mga ito pero hindi muna sa ngayon dahil may kailangan pa itong gawin sa Roma. Nang sumunod na mga araw, naglakbay na ang grupo ni Maximus patungong Roma. At pagdating nila sa syudad ay namangha sila sa laki ng arena. Isang gabi sinabihan ni Commodus si Lucilla na sa darating na selebrasyon para sa kanilang ama ay iaanunsyo na umano nito ang pagbuwag ng Senado, ngunit walang naging tugon si Lucilla tungkol dito dahil sa loob nito ay ayaw din niya ang pamumuno ng kapatid. Sarili lang nito ang inuuna at walang alam sa pamumuno sa Roma. Ilang oras pa ang nakalipas ng gabing iyon, sekretong nakipagkita si Lucilla sa dalawang senador na sina Gracchus at Gaius. Pareho silang tahimik na kontra sa bagong emperor pero wala pa daw silang magagawa sa ngayon. Gusto ng prinsesa na ipapatay si Commodus pero sagot ng mga senador na hindi pa umano ito ang tamang oras. Antayin umano nila na ang mga kasundaluhan ang gumawa ng unang hakbang saka sila magdesisyon ng dapat nilang gawin. Masyado umanong magastos ang mahigit 100 araw na selebrasyon para sa kanilang yumaong ama. Pati mga iniimbak nilang pagkain para sa mga darating na mga taon ay ipinagbibili na umano ni Commodus. Magugutom na umano ang mga tao kung hindi sila gagawa ng hakbang para pigilan ang kapatid. Pero wala rin silang magagawa kundi maghintay sa tamang panahon. Samantala habang nasa quarter si Maximus kasama ang iba pang mga gladiators ay tinawag siya ni Lucius. Hindi alam ng general na ito pala ang anak ni Lucilla. Nabalitaan umano nito na magaling siya kaya naman manunood umano ito sa laban niya. Nang banggitin ng bata ang pangalan ng ama nito, dahan-dahan na umatras si Maximus at tumabi siya sa gilid at baka may makakita at may makakilala sa kanya. Bago pinalabas ang mga gladiators ay binigyan muna sila ng mga sandata at iba pang mga kagamitan. Para hindi siya makilala ay pinili niya ang armor na matatakpan ang kanyang mukha. Unang sumabak ang grupo ng general. Inutusan silang magbigay galang sa emperor ngunit hindi sumunod dito si Maximus. Bago lumabas ang kanilang makakalaban ay sinabihan ng general ang mga kasama na kailangan nilang magkaisa upang manalo, at sumunod naman ang kanyang mga kasama sa kanyang sinabi. Isa-isa nilang napabagsak ang kanilang mga kalaban at walang alinlangan na kanilang pinatay. Nasiyahan ang lahat ng mga nanunood sa pagdanak ng dugo sa arena. Paglipas ng ilang minutong pakikipaglaban ay nanalo ang grupo ni Maximus. Dahil dito ay napabilib si Commodus at nag-utos na gusto nitong makilala ang leader ng mga gladiators. Ngunit wala itong kamalay-malay na ang general pala ang nasa likod ng maskara. Paglabas ng emperor ay nagbigay-pugay si Maximus ngunit nagkunwari lang pala ito dahil sekreto nitong pinulot ang dulo ng palaso sa lupa. Ngunit hindi nito nagawa ang binabalak dahil biglang dumating si Lucius. Nang tanungin siya ng emperor kung ano ang pangalan niya, sinabi lang niyang gladiator sabay talikod. Dito na nagalit ang emperor kaya wala nang nagawa si Maximus kundi ipakita ang kanyang mukha at sabihin sa lahat ang totoong pagkatao. Nagulat ang lahat lalong-lalo na si Commodus. Hindi ito makapagsalita, ganun din si Lucilla at Quintus. Maya-maya ay balak na sanang ipaligpit ang grupo ng general pero nagsigawan ng mga tao na buhayin ang mga ito. Ayaw sana ng emperor ngunit wala na itong nagawa dahil magagalit ang mga tao sa kanya. Kaya galit itong tumalikod. Dahil sa nangyari nagbunyi ang mga manunood at ramdam ng general na gusto na siya ng mga tao. Habang papasok na sila sa kanilang quarters ay isinisigaw ng mga manlalaro ang kanyang pangalan. Sa sumunod na nangyari,
sekretong binisita ni Lucilla si Maximus sa quarters ng mga mandirigma. Ipinamukha niya sa prinsesa ang nangyari sa kanyang pamilya, pero hindi umano alam ng prinsesa ang ginawa ng kapatid sa general, dahil kahit siya mismo ay may takot din para sa kanyang anak dahil ito ang tagapagmana ng trono. Dito na binanggit ni Lucilla na may mga senador na kontra sa emperor, at kailangan umano niyang kausapin ang mga ito upang mapagplanuhan kung paano pabagsakin ang kapatid. Alam ng lahat na si Maximus lang ang may kakayahan na lumaban sa emperor, pero sagot ng general na isa na siya umanong alipin ngayon at patay na umano ang Maximus na kilala niya noon. Sa sumunod na araw, makakalaban ng general ang veteranong gladiator na hindi pa umano natatalo ng kahit sino. Ito ay ang Tigress of Gaul. Pero bago pa nag-umpisa ang sunod na laban, nalaman ni Lucilla sa kapatid na inaayos na umano nito ang pagpapapatay sa general. Sa pagkakataon na ito ay mag-isa lamang si Maximus, ngunit ang kalaban niya ay may tigreng kasama. Ngunit nanaig pa rin ang galing ng general sa pakikipaglaban, napatumba niya ang kalaban at nang sumigaw na ang mga tao na tapusin na niya ay nagbigay din si Commodus ng hudyat na patayin niya ito. Pero hindi ito ginawa ni Maximus na mas lalong ikinairita ng emperor. Bumaba na naman si Commodus para kausapin ng general. Dito ay tahasang ininsulto at maanghang na salita ang binitawan ng emperor para inisin si Maximus, na parang babae daw ang anak nito nang ipako sa krus at kung paano nagsisisigaw ang asawa ng paulit-ulit na pagsamantalahan ng mga sundalo, pero hindi nagpadala ang general sa mga patutsada ng emperor. Kalmado itong nagpaalam sa katinalikuran ng hari. Napahiya na naman ito nang muling isigan ng mga tao ang pangalan ng general. Paglabas ni Maximus ay nakita niya si Cesiro, pasekretong ibinigay sa kanya ang maliit na rebulto ng kanyang mag-ina at sinabihan ng katiwala na ipaalam sa kanyang kasundaluhan at hanapin siya. Nang mga sumunod na araw ay maraming nagaganap sa kaharian ng Rome, hati sa katapatan ng Senado, si Senador Falco ay pumapanig sa emperor at inutusan nito na matyagan ng iba pang mga senador. Samantala, si Gracchus ay kasama si Lucilla ay nakipagkita ng muli kay Maximus. Pinagplanuhan nilang makatakas sa quarters ang general at maipan nito ang mga tauhan sa kasuguri ng palasyo ng emperor. Kung mapatay na umano si Commodus ay ibibigay na ni Maximus sa Senado ang buong kapangyarihan dahil ito umano ang huling kahilingan ng yumaong hari. At ng araw ding yun ay nakausap muli ng general ang katiwala na ihanda ang mga kasundaluhan para sa darating umanong pakikipaglaban. Kinausap din ni Maximus si Proximo tungkol sa plano nila ngunit alangan ito sa gagawin ng general. Marami umanong nalalaman ng emperor at nanganganib umano ang buhay nito. Bago umalis si Maximus ay sinabihan niya si Proximo na si Commodus ang pumatay sa matandang emperor. Kinabukasan, may mga dumating na mga kasundaluhan sa bahay ni Gracchus para hulihin ito, dahil ang senador lang ang may lakas ng loob para kontrahin si Commodus, at dahil sa mga sumbong ni Senador Falco ay tumaas ang pakiramdam ng emperor na may nagbabalak na masama laban sa kanya. Sa sumunod na eksena ay nasa quarters na naman ni Maximus si Lucilla para ibalita ang pagdakip kay Gracchus, at kailangan na raw umalis ng general sa gabing yun upang isakatuparan na ang plano nila. Samantala, naabutan ng emperor na naglalaro pa ang pamangkin, at sa hindi inaasahang pagkakataon, may nabanggit si Lucius na nagpabahala sa emperor, at dito na nagkwento ang bata tungkol sa mga narinig nito sa plano ng ina. Kaya pagbalik ni Lucilla sa palasyo ay alam na ng kapatid ang plano nila ng grupo ni Maximus. Napaiyak na lang ang prinsesa nang nagpahiwatig si Commodus ng masamang balak sa kanya at kay Lucius, at ng mga sandaling iyon ay kumilos na ang mga kasundaluhan ng emperor. Una ay sadya nitong linagyan ng makamandag na ahas ang mahimbing na natutulog na senador na si Gaius. Kasunod nito ay ang paglusob ng mga sundalo sa quarters ni Proximo, ngunit imbes na buksan ang mga sundalo sa gate, dinala nito ang susi sa selda ni Maximus, binigay ito sa general at sinabing na ipanalo na rin ito ang kalayaang inaasam. Dagdag pa niya na nakahanda na ang lahat sa paglaya nito, at bago pa tumalikod si Proximo sinabihan siya ni Maximus na nanganganib umano ang buhay nito sa pagiging mabuting tao. Nakalabas na ang mga kasamahan ni Maximus sa kanilang selda, nakahanda ang mga ito na isakripisyo ang kanilang mga buhay para sa general, kaya sama-sama itong sinalubong ang mga sundalo habang tahimik namang tumakas si Maximus pababa sa sekretong lagusan ng quarters, at ilang sandali pa ay napasok na ng mga sundalo ang selda ni Proximo. Walang awang pinaslang si Proximo habang nakatalikod. Nang makarating na ang general sa dulo ng lagusan, nakikita na niya sa di kalayuan ang kabayo ni Cesiro. Pero nang magbigay siya ng hudyat dito ay bigla itong sumigaw, tumakbo ang kabayo at nabigti ang lalaki sa puno. Mabilis na sumaklolo si Maximus ngunit tinamaan ng palaso sa dibdib si Cesiro. Napasigaw ang general subalit wala na rin siyang nagawa dahil napapaligiran na rin siya ng napakaraming sundalo. Pagsikat ng araw,
Nalaman na rin agad ng Emperor na naging matagumpay ang paghuli kay Maximus, at dahil sa pagtraidor ni Lucilla, paparusahan ito ng Emperor. Ilalayo nito si Lucio sa ina at kung anuman ang masamang balak ng prinsesa ay papatayin umano nito ang bata, at ng araw ding yun, si Maximus ang isinisigaw ng mga tao sa arena. Habang siya ay nakatali sa selda, lumapit si Quintus at sinabing isa lamang siyang sundalo at sumusunod lamang siya sa utos. Kasunod nito ay kinausap din siya ng Emperor. Ininsulto nito ang pagiging alipin niya pero ipinamukha niya dito ang pagpatay sa sariling ama. Dito na lumabas ang totoo na naiinggit nga ang Emperor dahil mas gusto ito ng kanyang ama kesa sa kanya. Kaya matapang itong nagsabi na maglaban sila para mas matuwa umano ang mga tao para sa inaasam-asam nilang laban. Ngunit para makasiguro si Commodus na siya ang mananalo, sinaksak niya si Maximus sa tagiliran, inutusan nito si Quintus na bihisan ang general at itago ang sugat nito. At nang lumabas na ang dalawa sa arena ay nanghihina na si Maximus. Ngunit kahit wala na halos lakas si Maximus ay pilit itong nakipaglaban sa Emperor. Nagawa siyang masugatan nito pero may sapat pa siyang lakas para makabawi sa Emperor at mabitawan nito ang espada. Dito na nagsimulang magdeliryo ang general kaya nabitawan na nito ang sariling espada. Nang manghingi ng espada si Commodus, hindi ito binigyan ni Quintus, at sinabihan ng mga tauhan na walang maglalabas ng espada. Dahil dito, ginamit ng Emperor ang maliit na kutsilyo sa braso nito, ngunit may natira pang konting lakas kay Maximus para makailag at sa huli ay sinaksak nito si Commodus ng sarili niyang sandata, natahimik ang buong arena nang bumagsak ang Emperor. Dito nagsimulang maglakad si Maximus at bago pa siya bumagsak, nasabi niya kay Quintus ang mga dapat gawin, napakawalan umano ang kanyang mga tauhan. Ibalik sa Senado si Gracchus at gawing republic muli ang buong Roma gaya ng huling habilin ng matandang Emperor. Bago tuluyang namatay si Maximus, nasabi pa nito kay Lucilla na ligtas na si Lucius, at nang tuluyang mawalan ng buhay ang general, nakita na rin ito ang kanyang mag-ina. Sa utos ni Lucilla, binuhat nila ang bangkay ni Maximus para bigyan ng parangal at maayos na libing, samantalang iniwan lang sa arena ang katawan ni Commodus. Paglipas ng mga araw, ilinibing ni Juba sa gitna ng arena ang maliliit na simbolo ng pamilya ni Maximus sabay sabing malaya na silang lahat. At magkikita rin daw sila balang araw. Maraming salamat po sa inyo at hanggang sa muli.